Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Okay. Salamat kapatid. So natapos na po ang inyong presentation. Ngayon po ay dadako na po tayo sa cross exam para malinawan po natin yung mga sinabi natin doon sa ating presentations. So ako po muna ang unang magtatanong. Meron pong 5 katanungan. Itatanong po ito one at a time. Ganun din po pagkatapos ko, ikaw na naman ang magtatanong. So, unang katanungan kapatid, kanina binanggit ko sa aking presentation na ang Proverbs 8 ay hindi tunay na tao ang nagsasalita, kundi ito po ay tayutay na personifikasyon ng isang babae. So, ang tanong ko po, dahil ayon sa iyo, ito po ay si Jesucristo. Ayon sa grammar ng Hebrew at maging sa English, pwede ho ba gamitin ang pronoun na pambabae kay Jesucristo? Yun po ang unang tanong. Ang sagot ko dyan kapatid ay ayon po sa napagkasunduan natin na ang batayan natin ay konteksto lang ng Biblia at hindi po konteksto ng ibang mga pagpapaliwanag na mga history, mga dictionary. Hindi po ito, kapatid, nasa Biblia po ito. Ang Biblia kasi na nabanggit po din kanina na ito ay Biblia ng mga Hudyo. At tama naman, Biblia ito mga Hudyo. Kaya ito ay nakasulat sa Hebreo. Sa Hebreo, ito po ay personification, pagsasatao ng isang babae. Hindi po lalaki. Kaya ko nga sinabi na papaano mo ito ipapaliwanag na ang nagsasalita dito ay isang babae, kaya nga ang ginagamit ng mga pronouns at saka verbs dito ay pambabae. Paano po ninyo patutunay na ito ay si Jesucristo, gayong ang nagsasalita dito ay isang babae at ngunit si Jesucristo ay isang lalaki? Sa salin po ng English ay mababasa po yung she. Tama po, kasi tama babae. Pero sa salin po ng Tagalog, ginamin mo naman kanina na wala yon. Wala, doon ka nga nagkaroon ng kalituhan dahil hindi mo binasa ang Hebrew niya at saka yung English. Doon ka nakabase sa Tagalog na wala po yung gender doon. Siya. Pero kung babasahin mo sa English at saka sa Hebrew, she po, pambabae. So ngayon, paano po ito aangkop kay Jesucristo kung ang nagsasalita dito na sinabi niya siya ay nilalang, ang nagsasalita po dito ay isang babae? Ang sagot ko po dyan ay hindi po applicable yung salin. Hindi, kahit sa Hebrew, kapatid, kahit sa Hebrew, yung hikma, ito po yung sagot ko. Yung hikma po, sandali lang po, kasi sabi mo ang salin. Kaya ko binanggit ang Hebrew, dahil sa Hebrew, ang hikma ay babae din. Hikma, is a hikma. So, ang problema, ang may problema ang salin, yung Tagalog po. Sa hikma ay, ito po yung sagot ko. Apo. Kahit sa Hebrew, ang hikma ay babae, sa English, ang she ay babae, hindi po applicable yun. Ito po yung sagot ko. Hindi po applicable yan dahil tayo po ay parehong naniniwala na ang Espiritu o ang Diyos, ang Panginoon, ay hindi po siya saklaw ng kasarian. Yan po ang sagot ko. So, si Jesus po ay walang kasarian? Ayon sa iyo? Noong hindi pa po siya nagkatawang tao, wala pa po siyang kasarian. Wala siyang kasarian. So, ibig sabihin, hindi nga siya ito dahil she ang ginamit dito, may kasarian eh. Ang ginamit dito, she, babae. At kahit itutuloy mo yung pagbabasa sa Proverbs 9, mayroon bang isang babae, she din ang ginagamit, kaya lang hindi na siya she ng karunungan, kundi she ng kamangmangan. So, kung sasabihin mo ito ay tumutukoy sa real person, sino ngayon ang tinutukoy doon sa chapter 9 na babae ng kamangmangan? Ang paksa po natin kasi kapatid ay ikaw ang magpapatunay kung sino. Pinatunayan ko nga ito na
ang pinatunayan ko nga ito na ito ay hindi tunay na tao, hindi siya real person, kundi personification po. Sa Tagalog po, kasi Tagalog po kayo, ang tawag po dito ay tayutay na personification o pagsasatao. Hindi po ito totoong tao nagsasalita dito. Tulad ng sabihin natin na Mother Nature, hindi ibig sabihin na yung nature ay may kasarian. Well, hindi po. O kaya sabihin natin na nagalit yung kalikasan, ibig sabihin lang po nun ay kumbaga mayroong kalamidad, natural calamity. Hindi po ito totoong tao. So, kasi pinipilit mo na ito ay tao, paano mo ito iangkop ngayon kay Jesucristo o ito ay real person, paano mo ngayon iangkop sa kay Jesucristo na sabi mo siya ay lalaki at nung hindi pa siya pinanganak ay wala siyang kasarian, paano ito aangkop sa kanya kung ang ginagamit dito na pronoun at saka pagsasatao ay pambabae? Ang correction lang kapatid, hindi ko po pinipilit na tao yan. Kasi sa pagsasalarawan sa mga talatang yan ay wala pa pong nilikha ang Diyos na tao. Ibig sabihin, malinaw po dyan sa mga talatang yan na nauna pa siya sa mga tao. Hindi po ako naniniwala, ito, saglit lang po, hindi po ako naniniwala na tao ang nagsasalaysay dyan at nakasaksi nung likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Iyan po ay espiritu. Ang espiritu po ay pwedeng magsalita sa pamamagitan po ng kanyang mga taong nilikha. Iyan po ang sagot ko. So follow up na tanong ko dito kapatid, sabi mo espiritu ang nagsasalita dito. Saan po sa context ng Proverbs 8 na ang nagsasalita dito ay espiritu imbis na pagsasatao ng karunungan? Kasi malinaw po na nakasulat dito, ang nagsasalita ay babae na personificate doon sa isang maalam na babae. Ang konteksto po ng Biblia ay hindi mo rin lahat makikita sa isang aklat. Yan po ay kabuuan po ng Biblia. Kaya kung gusto natin na makita ang konteksto na ang Panginoong Kristo ay nauna pa sa lahat ng mga bagay at siya yung nagsasalaysay at nakasaksi sa lahat ng mga nilikha ng Diyos Ama o ng Allah, ay marami po tayong referensyang talata na mababasa. Una po dyan yung Juan 1:1. Nang pasimula siyang berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, nagkatawang tao ang berbo. Yun po yung paliwanag po dyan. Kaya lang kapatid, ang paksa po natin ay tungkol sa Proverbs 8, hindi po sa kung saan-saan. Kaya ang tanong ko sa iyo, parang hindi mo naintindihan mabuti, dito sa Proverbs 8, gamit ang teksto at saka konteksto ng Proverbs 8, paano mo po masasabi na ang nagsasalita dito ay espiritu? Diyan po sa talatang 6 at 11, sinabi po diyan na akong karunungan. Hindi po tao hindi po to tao, akong karunungan. Dito yon. Papasahin ko yung eksaktong pagkat akong karunungan ay mahigit pa kaysa hiyas. Nabanggit po ba diyan na nabanggit po ba na espiritu yan? Kasi kanina ko pa kasi pinapaliwanag na ang karunungan na yan ay personification ng isang babae na marunong. Ang sabi mo, hindi po tawang nagsasalita dito, kundi espiritu. So, ang tinatanong ko sa iyo, saan diyan mababasa na ang nagsasalita diyan ay espiritu? Kasi sabi mo, hindi tao, espiritu. Ito nga po sagot sa talatang 11. Opo. Kawikaan 8:11. Ang sagot po dyan, ang sabi po dyan ng sasalaysay at nakasaksi ng likhain ng lahat ng mga bagay, pagkat akong karunungan ay higit pa sa hiyas. So wala po kayo nabasa na wala po kayo nabasa na espiritu na nagsasalita? Oo nga, kasi personification nga yan pag sa tao po. Ang tawag dyan sa English ay figures of speech na personification. Hindi po yan tunay na tao kaya persona.
Sa definition po yan ng dictionary at ng ibang kasulatan, pero Hindi sa po, Biblia po basahin po ay ninyo. tunay po yan. Inamin po ninyo kanina doon sa umpisa, na kahit basahin mo sa umpisa ng Kapitulo 8, 1 hanggang 3, babae po ang nagsasalita dyan. Babae na personification ng wisdom. Yun nga po, hindi ko po maamin sa inyo na babae ito dahil para sa akin, sa Babae po, she po ang ginamit. pagkakalarawan dito, na wala pong kasarian ang nagsasalaysay dito. Babae po. Hindi siya saklaw ng kasarian. Di, babae po. Tingnan po ninyo sa English po at saka sa Hebrew. Hakma at saka yung she. Paano po naging walang kasarian yun? Ayun nga po, sa pagkaunawa lang po yan. Aha, okay po. Sige, so ayon po sa konteksto ng Proverbs at sa lingwahe, sa grammar ng lingwahe na ginamit na Hebreo, hindi po ninyo mapapatunayan o mapasinungalingan na ang nagsasalita po dito ay personification ng isang maalam na babae. Hindi po babae kasi hindi tao, hindi siya tao. Personification nga, ibig sabihin, pagsasatao. Hindi nga tunay na tao ito eh. Kaya nga mali po yung argumento na patungkol ito kay Jesucristo dahil hindi naman tao ito nagsalita dito. Hindi, kwan ito, personification, pagsasatao. Kung mayroon po kayong, kung maalala po ninyo ang subject ninyo sa Filipino, ang tawag po dito ay tayutay or figure of speech. Hindi po ito real person or real persona. Sinasatao po itong wisdom. At dahil sa grammar ng Hebrew, ang wisdom o hikmah ay babae, kaya po ang tawag dito ay lady, sa English ay tinatawag na lady wisdom. So kung ito po ay pipilit ninyo, ano po? Sa ano po yan, sa definition po yan ng dictionary. Hindi, base po sa konteksto. Natin kasi ay konteksto ng Biblia. Base po sa konteksto ng Biblia, kapatid, kasi she nga ang ginamit eh. Inamin mo naman kayo na kahit sa English, she po ang ginamit. Kaya babae po talaga, kung babae. Pero pinatunayan ko sa iyo sa pamamagitan po ng saling Tagalog. Yun po ang sagot ko, kapatid. Mali naman talaga yung Tagalog eh, kasi dapat yung sali ng Tagalog magtutugma doon sa original na wika na ginamit na kung saan ito ay Hebrew. At sa Hebrew, ang hikmah ay pang babae. Ano po? So, isang katanungan na lang, kapatid. Ang nabanggit mo po kanina na tungkol sa 1 Korinto 24 na tinatawag po si Jesus na karunungan ng Diyos. Ano po? Nabanggit mo po rin kanina ito. At nabanggit mo din kanina na si Jesus ay nag-exist na. Mayroon siyang pre-existence. Ano po? So, dito po sa 1 Korinto 24, sino po ba, saan po ba sinitas ni Pablo ito na ideya? Sa kawikaan po ba? O sa ibang aklat ng Biblia, sa Nevi'im? Sinabi po ba ni Pablo dito sa 1 Korinto 24 na ito po ay itong karunungan ng Diyos, ito po ay tumutukoy doon sa Proverbs 8 o iba ang pinagkukunan niya nito ng idea? General po yan, general ang sagot ko dyan. Pangkalahatan. Basahin mo po ang basahin po ninyo ang verse 31 kasi sinabi po doon ni Pablo kung saan niya kinuha yung tinatawag niyang karunungan. Hindi po sa Proverbs, kundi doon sa Jeremiah. Kapatid, Jeremiah 9:24. Okay, ang sagot ko po dyan ay pangkalahatan kasi lahat po ng mga sinisipi ng mga apostol ng mga talata dyan sa kanilang pagpapahayag at pagsasalaysay sa New Testament ay kinukot po nila yan doon sa Old Testament. Oo nga, may kinut nga si Pablo sa Old Testament. Kaya lang, hindi sa Proverbs, kundi doon sa Jeremiah 9. Kaya mali po kayo na ginamit na sitas. Akala po ninyo yun yung tumutukoy sa Proverbs 8. Hindi po, sinabi po ni Pablo na sa verse 31, kinut po niya ang Jeremiah chapter 9, verse 24.
So hindi po ayon kay ano 'yon. Hindi po tungkol kay Jesucristo yung nasa Proverbs 8. So huling tanong kapatid, ayon sa Proverbs 8:22, ang sabi niya, "The Lord created me." Kanani ang ginamit na salita dito sa wikang Hebrew. So sa paniniwala po ninyo, si Jesus po ba bago siya nagpunta dito sa lupa, siya po ba ay nilikha ng Diyos o hindi siya nilikha ng Diyos? Ang pagkasalin po dyan ay siyang una. Ano po? Oo. Proverbs 8. Sa 22, basahin ko po sa Tagalog, ano? Sige, sa English po. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Okay, so nilikha siya. Siya ang siyang una. O siya, i-plug po, ilagay na natin. Siyang una, pero nilikha pa rin siya, ano po? Wala pong sinasabing nilikha, siya po ay pinanganak. Andiyan po, sinabi. Basahin mo po ulit. Verse din dito. Sa lahat ng nilikha, wala naman po sinabing nilikha siya. Meron. Sa lahat ng nilikha, ako ang una. Ako ang siyang una. So siya ang unang nilikha. Hindi pala. Nandiyan naman pala eh. Wala pong sinasabing nilikha siya. Nandiyan nga. Una pa siya na nilikha. Hindi sinabi niya. Hindi niya sinabi na nauna pa ako sa mga nilikha. Sabi niya, sa lahat ng nilikha, ako ang una. So, kasama siya sa mga nilikha ng Diyos. Siya nga lang yung nauna. Yun nga po. Kasi inarita siya ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Ang tanong ko po kapatid, si Jesucristo po ba bago siya nagpunta sa lupa, sa iyong paniniwala, siya po ba nilikha ng Diyos o hindi? Hindi po siya nilikha. Bago siya magpunta sa lupa, siya po ay pinanganak. Maraming salamat po. So hindi po talaga si Jesucristo itong Proverbs. So ngayon tapos na ang ating mga tanong kapatid. Ikaw naman ngayon ang mayroong 5 katanungan. Okay. Madali lang po, i-save ko muna itong natin kaya baka mawala naman yung audio. Salamat kapatid. So natapos na po ang inyong presentation. Ngayon po ay dadako na po tayo sa cross exam para malinawan po natin yung mga sinabi natin doon sa ating presentations. So ako po muna ang unang magtatanong. Meron pong 5 katanungan. Itatanong po ito one at a time. Ganun din po pagkatapos ko, ikaw na naman ang magtatanong. So unang katanungan kapatid, kanina binanggit ko sa aking presentation na ang Proverbs 8 ay hindi tunay na tao ang nagsasalita, kundi ito po ay tayutay na personifikasyon ng isang babae. So ang tanong ko po, dahil ayon sa iyo ito po ay si Jesucristo, ayon sa grammar ng Hebrew at maging sa English, pwede ho ba gamitin ang pronoun na pambabae kay Jesucristo? Yun po ang unang tanong. Ang sagot ko dyan kapatid ay ayon po sa napagkasunduan natin na ang batayan natin ay konteksto lang ng Biblia at hindi po konteksto ng ibang mga pagpapaliwanag na mga history, mga dictionary. Hindi po ito, kapatid, nasa Biblia po ito. Ang Biblia kasi nabanggit po din kanina na ito ay Biblia ng mga Hudyo. At tama naman, Biblia ito mga Hudyo. Kaya ito ay nakasulat sa Hebreo. Sa Hebreo, ito po ay personification, pagsasatao ng isang babae. Hindi po lalaki. Kaya ko nga sinabi na papaano mo ito ipapaliwanag na ang nagsasalita dito ay isang babae. Kaya nga ang ginagamit ng mga pronouns at saka verbs dito ay pambabae. Paano po ninyo patutunay na ito ay si Jesucristo, gayong ang nagsasalita dito ay isang babae at ngunit si Jesucristo ay isang lalaki? Sa salin po ng English ay mababasa po yung she. Tama po, kasi tama babae. Pero sa salin po ng Tagalog, ginamin mo naman kanina na wala yon.
Wala nga, doon ka nga nagkaroon ng kalituhan dahil hindi mo binasa ang Hebrew niya at saka yung English. Doon ka nakabase sa Tagalog na wala po yung gender doon. Siya. Pero kung mabasahin mo sa English at saka sa Hebrew, she po, pambabae. So ngayon, paano po ito aangkop kay Jesucristo kung ang nagsasalita dito, na sinabi niya siya ay nilalang, ang nagsasalita po dito ay isang babae? Ang sagot ko po dyan ay hindi po applicable yung salin. Hindi, kahit sa Hebrew, kapatid, kahit sa Hebrew, yung hikma, ito po yung sagot ko. yung hikma po, sandali lang po, kasi sabi mo ang salin. Kaya ko binanggit ang Hebrew, dahil sa Hebrew, ang hikma ay babae din. Hikma, isa hikma. So, ang problema, ang may problema sa salin, yung Tagalog sa po. hikma ay, ito po yung sagot ko. Apo. Kahit sa Hebrew, ang hikma ay babae, sa English, ang she ay babae, hindi po applicable yun. Ito po yung sagot ko, hindi po applicable yan dahil tayo po ay parehong naniniwala na ang Espiritu o ang Diyos, ang Panginoon, ay hindi po siya saklaw ng kasarian. Yan po ang sagot ko. So, si Jesus po ay walang kasarian? Ayon sa iyo? Noong hindi pa po siya nagkatawang tao, wala po siyang kasarian. Wala siyang kasarian. So, ibig sabihin, hindi nga siya ito dahil she ang ginamit dito, may kasarian eh. Ang ginamit dito, she, babae. At kahit itutuloy mo yung pagbabasa sa Proverbs 9, mayroon bang isang babae, she din ang ginagamit, kaya lang hindi na siya she ng karunungan, kundi she ng kamangmangan. So, kung sasabihin mo ito ay tumutukoy sa real person, sino ngayon ang tinutukoy doon sa chapter 9 na babae ng kamangmangan? Ang paksa po natin kasi kapatid ay ikaw ang magpapatunay kung sino. Pinatunayan ko nga ito na pinatunayan ko nga ito na ito ay hindi tunay na tao, hindi siya real person, kundi personification po. Sa Tagalog po, kasi Tagalog po kayo, ang tawag po dito ay tayutay na personification o pagsasatao. Hindi po ito totoong tao nagsasalita dito. Tulad ng sabihin natin na Mother Nature, hindi ibig sabihin na yung nature ay may kasarian. Well, hindi po. O kaya sabihin natin na nagalit yung kalikasan, ibig sabihin lang po nun ay kumbaga mayroong kalamidad, natural calamity. Hindi po ito totoong tao. So, kasi pinipilit mo na ito ay tao, paano mo ito iangkop ngayon kay Jesucristo o ito ay real person, paano mo ngayon iangkop sa kay Jesucristo na sabi mo siya ay lalaki at nung hindi pa siya pinanganak ay wala siyang kasarian, paano ito aangkop sa kanya kung ang ginagamit dito na pronoun at saka pagsasatao ay pambabae? Ang function lang kapatid, hindi ko po pinipilit na tao yan. Kasi sa pagsasalarawan sa mga talatang yan ay wala pa pong nilikha ang Diyos na tao. Ibig sabihin, malinaw po dyan sa mga talatang yan na nauna pa siya sa mga tao. Hindi po ako naniniwala, ito, saglit lang po, hindi po ako naniniwala na tao ang nagsasalaysay dyan at nakasaksi nung likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Iyan po ay espiritu. Ang espiritu po ay pwedeng magsalita sa pamamagitan po ng kanyang mga taong nilikha. Iyan po ang sagot ko. So follow up na tanong ko dito kapatid, sabi mo espiritu ang nagsasalita dito. Saan po sa context ng Proverbs 8 na ang nagsasalita dito ay espiritu imbis na pagsasatao ng karunungan? Kasi malinaw po na nakasulat dito, ang nagsasalita ay babae na personificate doon sa isang maalam na babae. Ang konteksto po ng Biblia ay hindi mo rin lahat makikita sa isang aklat. Yan po ay kabuuan po ng Biblia.
Kaya kung gusto natin na makita ang konteksto na ang Panginoong Kristo ay nauna pa sa lahat ng mga bagay at siya yung nagsasalaysay at nakasaksi sa lahat ng mga nilikha ng Diyos Ama o ng Allah, ay marami po tayong referensyang talata na mababasa. Una po dyan yung Juan 1:1. Nang pasimula siyang berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, nagkatawang tao ang berbo. Yun po yung paliwanag po dyan. Kaya lang kapatid, yung ang paksa po natin ay tungkol sa Proverbs 8. Hindi po sa kung saan-saan. Kaya ang tanong ko sa iyo, parang hindi mo na naintindihan mabuti, dito sa Proverbs 8, gamit ang teksto at saka konteksto ng Proverbs 8, paano mo po masasabi na ang nagsasalita dito ay espiritu? Diyan po sa talatang 6 at 11, sinabi po diyan na akong karunungan. Hindi po tao ha, hindi po to tao. Akong karunungan. Dito 'yon. Babasahin ko yung eksaktong pagkat akong karunungan ay mahigit pa kaysa hiyas. Nabanggit ba diyan na nabanggit ba na espiritu 'yan? Kasi kanina ko pa kasi pinapaliwanag na ang karunungan na yan ay personification ng isang babae na marunong. Ang sabi mo, hindi po tawang nagsasalita dito, kundi espiritu. So, ang tinatanong ko sa iyo, saan diyan mababasa na ang nagsasalita diyan ay espiritu? Kasi sabi mo, hindi tao, espiritu. Ito nga po sagot sa talatang 11. Opo. Kawikaan 8:11. Ang sagot po dyan, ang sabi po dyan ng nagsasalaysay at nakasaksi ng likhain ng lahat ng mga bagay, pagkat akong karunungan ay higit pa sa hiyas. So wala po kayo nabasa na espiritu sinabi po siyang ako. Oo nga, kasi personification nga yan pag sa tao po. Ang tawag dyan sa English ay figures of speech na personification. Hindi po yan tunay na tao kaya persona. Sa definition po yan ng dictionary at ng ibang kasulatan, pero hindi sa po, Biblia po basahin po ninyo. Inamin po ninyo kanina doon sa umpisa, na kahit basahin mo sa umpisa ng Kapitulo 8, 1 hanggang 3, babae po ang nagsasalita dyan. Babae na personification ng wisdom. Yun nga po, hindi ko po maamin sa inyo na babae ito dahil para sa akin, sa babae po, she po ang ginamit dito, na wala pong kasarian ang nagsasalaysay dito. Babae po. Hindi siya saklaw ng kasarian. Hindi, babae po. Tingnan po ninyo sa English po at saka sa Hebrew. Hakma at saka yung she. Paano po naging walang kasarian yun? Ayun nga po, sa pagkaunawa lang po yan. Aha, okay po. Sige, so ayon po sa konteksto ng Proverbs at sa lingwahe, sa grammar ng lingwahe na ginamit ng Hebreo, hindi po ninyo mapapatunayan o mapasinungalingan na ang nagsasalita po dito ay personification ng isang maalam na babae. Hindi po babae kasi hindi tao, hindi siya tao. Personification nga, ibig sabihin, pagsasa tao. Hindi nga tunay na tao ito eh. Kaya nga mali po yung argumento na patungkol ito kay Jesucristo dahil hindi naman tao ito nagsalita dito. Hindi, ito, personification pagsasa tao. Kung meron po kayong, kung maalala po ninyo ang subject ninyo sa Filipino, ang tawag po dito ay tayutay or figure of speech. Hindi po ito real person or real persona. Sinasatao po itong wisdom. At dahil sa grammar ng Hebrew, ang wisdom o hikmah ay babae, kaya po ang tawag dito ay lady, sa English ay tinatawag na lady wisdom. So kung ito po ay pipilit ninyo, ano po? Sa ano po yan, sa definition po yan ng dictionary. Hindi, base po sa konteksto. Natin kasi ay konteksto ng Biblia. Base po sa konteksto ng Biblia, kapatid, kasi she nga ang ginamit eh. Inamin mo naman kayo na kahit sa English, she po ang ginamit.
Kaya babae po talaga, Yun nga kung po, babae. pero pinatunayan ko sa iyo sa pamamagitan po ng Saling Tagalog. Yun po ang sagot ko, kapatid. Mali naman talaga yung Tagalog kasi dapat yung salin ng Tagalog magtutugma doon sa original na wika na ginamit na kung saan ito ay Hebrew. At sa Hebrew, ang hikma ay pang babae. Ano po? So, isang katanungan na lang kapatid, ang nabanggit mo po kanina na tungkol sa 1 Corinto 24 na tinatawag po si Jesus na karunungan ng Diyos. Ano po? Nabanggit mo po rin kanina ito. At nabanggit mo din kanina na si Jesus ay nag-exist na. Mayroon siyang pre-existence. Ano po? So, dito po sa 1 Corinto 24, sino po ba, saan po ba sinitas ni Pablo ito na ideya? Sa kawikaan po ba? O sa ibang aklat ng Biblia, sa Nevi'im? Sinabi po ba ni Pablo dito sa 1 Corinto 24 na ito po ay itong karunungan ng Diyos, ito po ay tumutukoy doon sa Proverbs 8 o iba ang pinagkukunan niya nito ng idea? General po yan, general. Ang sagot ko dyan. Pangkalahatan. Basahin mo po basahin po ninyo ang verse 31 kasi sinabi po doon ni Pablo kung saan niya kinuha yung tinatawag niyang karunungan. Hindi po sa Proverbs, kundi doon sa Jeremiah. Kapatid, Jeremiah 9:24. Okay, ang sagot ko po dyan ay pangkalahatan kasi lahat po ng mga sinisipi ng mga apostol, ng mga talata, dyan sa kanilang pagpapahayag at pagsasalaysay sa New Testament ay kinukot po nila yan doon sa Old Testament. Oo nga, may kinut nga si Pablo sa Old Testament. Kaya lang, hindi sa Proverbs, kundi doon sa Jeremiah 9. Kaya mali po kayo na ginamit na sitas. Akala po ninyo yun yung tumutukoy sa Proverbs 8. Hindi po, sinabi po ni Pablo na sa verse 31, kinut po niya ang Jeremiah chapter 9, verse 24. So hindi po, ayon kay yun, hindi po tungkol kay Jesucristo yung nasa Proverbs 8. So huling tanong kapatid, ayon sa Proverbs 8:22, ang sabi niya, the Lord created me. Kanani ang ginamit na salita dito sa wikang Hebrew. So sa paniniwala po ninyo, si Jesus po ba bago siya nagpunta dito sa lupa, siya po ba ay nilikha ng Diyos o hindi siya nilikha ng Diyos? Ang pagkasalin po dyan ay siyang una. Ano po? Oo. Proverbs sa 22, basahin ko po sa Tagalog, ano? Sige, sa English po. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Okay, so nilikha siya. Siya ang siyang una. O siya, ipagpawalagay na natin, siyang una. Pero nilikha pa rin siya, ano po? Wala pong sinasabing nilikha, siya po ay pinanganak. Andiyan po, sinabi. Basahin mo po ulit. Verse din dito. Sa lahat ng nilikha, wala naman po sinabing nilikha siya. Meron. Sa lahat ng nilikha, ako ang una. Ako ang siyang una. So siya ang unang nilikha. Hindi pala. Nandiyan naman pala eh. Wala pong sinasabing nilikha siya. Nandiyan nga. Una pa siya na nilikha. Wala, hindi sinabi niya. Hindi niya sinabi na nauna pa ako sa mga nilikha. Sabi niya, sa lahat ng nilikha, ako ang una. So, kasama siya sa mga nilikha ng Diyos. Siya nga lang yung nauna. Yun nga po. Kasi inari nga siya ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Ang tanong ko po kapatid, si Jesucristo po ba bago siya nagpunta sa lupa, sa iyong paniniwala, siya po ba nilikha ng Diyos o hindi? Hindi po siya nilikha. Bago siya magpunta sa lupa, siya po ay pinanganak. Maraming salamat po. So hindi po talaga si Jesucristo itong Proverbs. So ngayon tapos na ang aking mga tanong kapatid. Ikaw naman ngayon ang mayroong 5 katanungan.
Okay. Sandali lang po, i-save ko Okay. muna itong ano natin, kaya baka mawala naman yung audio. Kung hindi si Kristo ang tinutukoy dyan, na existence na bago pa likhain ang lahat ng mga bagay ng Diyos Ama o ng Ala, sino? Yun po yung tanong ko. Oh, ang sino? Sino po? Nasagot ko na po yan kanina. Ang Proverbs po ay poetic writings. Hindi po ito Nevi'im. Hindi siya kasama sa Nevi'im. Kasama po siya sa Ketuvim. Mayroong nagsasalita dito, ngunit hindi tunay na personalidad, kundi personification o tayutay na pagsasatao. So, bagamat ito po ay nagsasalita parang tao, hindi po ito siya tunay na personalidad. Mababasa po ninyo yan simula sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3, halimbawa, na nilalarawan dito ay isang babae. Kaya nga po, hindi mo masasabi na si Jesucristo ito dahil babae po ang nagsasalita dito. Dahil bakit? Sa grammar po ng Hebrew at sa English, sa Hebrew po itong hikma ay pambabae. Kaya nga ang translation sa English, she. Kaya lang nalilito ka dahil pagdating sa Tagalog, nawala yung gender. So dapat bumalik ka sa original na wika na Hebrew na kung saan ito po ay sinasatao ang isang babae. Yun po ang sagot ko doon. Okay, ito yung pangalawang tanong, kapatid. Opo. Mapapatunayan mo ba sa mga talata ng Biblia na may kasarian o gender ang manlalalang at kasama niya sa paglalang? Yung nakasaksi nga dyan sa ating pinag-uusapan. Hindi, focus po tayo dito sa Proverbs. Sa Proverbs po, kapatid. Ang paksa po natin na sa Proverbs, so huwag po na tayong lumayo. So ano po ang tanong ninyo doon? Mapapatunayan mo ba na may gender o kasarian? Ang ano po? Yung manlalalang. Wala nga yung kasama niya sa paglalang. wala nga kasarian ng manlalalang. Yung tagapaglikha walang kasarian. Kaya nga hindi ito si Jesucristo, sino pa man, dahil ang tinutukoy dito ay babae. Pag sinabi mong ito ay tunay na personalidad, lalabas maging babae ang Diyos o kaya babae si Jesucristo. Kaya maliit mo talaga na sabihin mo na ito ay patungkol kay Jesucristo dahil pambabae po ito, ginamit po dito ay pambabae na personification ng wisdom. Opo, pero wala na pa kasi tayo sa panahon ng mga Hudyo, no? Nasa panahon na tayo ng Kristyanismo. Opo, Kaya pero ang pinag-uusapan po natin, pinag-uusapan natin, kapatid, ay aklat ng mga Hudyo. Hindi po natin pwedeng baguhin na nakasulat. Kaya ginamit po natin dito yung ating saling Tagalog. Mali nga yung kapatid, Tagalog. Tama naman yung Tagalog, kaya lang nawawala yung kasarian. Nawawala doon sa original. Yun yatang kalituhan na nangyari sa side mo dahil sa Tagalog hindi mo makikita na babae pala yung nagsalita, akala mo lalaki o kaya walang kasarian. Sa Hebrew at saka sa English nga, babae yung nagsasalita. Kaya pag ipilit mo na si Jesucristo ito o kaya sino pa man na personalidad ay mali po dahil hindi naman po tunay na tawag na salita dito kundi personification ng isang babae at saka kung ipipilit mo pa rin na si Jesucristo ito, magiging babae si Jesucristo. Problema po yan. Baka pagalitan tayo ng mga pastor, bakit nyo ginawang babae si Jesucristo lalaki naman siya. O kaya wala siyang kasarian. So, yun po. Wala po talagang kasarian yung espiritu. Kasi wala po sa Biblia yun na may kasarian ng espiritu. Kaya nga hindi sila ito hindi siya ito dahil babae ito babae. Sige po, ayan po yung paniniwala nyo Hindi po, nasa Biblia po. Nasa Biblia, babae talaga. She talaga, she ang ginamit. Okay, kung yan ay para sa paniniwala mo, kapatid, pangatlong tanong na to. Apo. Ay babae talaga. Sino at ano ang kanyang pangalan? Walang sinabi na pangalan dito, pero kung titingnan mo sa wikang Hebrew, ang pangalan po ng babae na ito, kasi dalawang babae ito si Isa Hakma
Lady Wisdom, at saka si Isa, pangalan niyang isa, kalimutan ko. Dalawang babae ito kapatid. Yung si Lady Foley, ang literal, ay di po ito literal na mga tao. Hindi po literal na mga tao ito, kundi personification lang. Sa pagkatapos ng debate, talakay natin kapatid, tingnan po ninyo sa original. Makikita po ninyo doon na hindi pala mga tao ito, kundi figures of speech lang po ito mga nagsasalita dito. Okay, pang-apat na tanong na ito kapatid. Opo. Kung figure of speech lang yan, ang pahayag dyan, saan ang galing yon? Galing ba sa Diyos o galing ba sa kanyang sarili? Itong Proverbs kapatid, sa nabanggit ko na kanina sa umpisa, ito po ay kabilang sa mga Ketuvim. Di ba ang Tanakh may tatlong bahagi, mayroong Torah, mayroong Nevi'im, at mayroong Ketuvim. Itong Proverbs ay kabilang siya sa Ketuvim na kung saan nagtuturo lang ito, naglalarawan, nagtuturo ng moralidad kung paano mamuhay ng mabuti. At ito po ay isinulat sa panahon ni Haring Solomon. Hindi po ito revelation na direct revelation na galing sa Diyos, kundi mga kasulatan ng mga sinaunang tao sa panahon ni Haring Solomon sa humigit kumulang 1,000 taon bago dumating si Jesucristo. Yun po ang tanong dyan, sagot dyan. Anyway, ito naman lahat ng sinasabi natin dito, sinasabi ko at sinasabi mo, pwede mong recheck ito pagkatapos ng talakayan po. Okay, pang-limang tanong ko, ito na lang, last na tanong na to. Kung sa paniniwala mo ay babae, pero hindi tao, babae, sa paniniwala mo, pero hindi tao, ayon din sa paniniwala mo, ano siya? Ganina ko pa sinasabi kapatid, ito ay figure of speech, tayutay po. Ang tawag dito sa wika natin, tayutay o figures of speech na pagsasatao o sa English ay personification. Pwede mo i-research ito kapatid. So ito siya ay, although hindi siya tunay na tao, pero ginagawan siya ng karakter na parang tao. At bakit babae ang ginamit ay dahil sa wikang Hebrew, ang wisdom o hekma ay babae. Pambabae po siya, yung gender niya. Kung nag-aral po kayo ng Hebrew o kahit Arabic man lang, lahat po ng mga salita dyan, mayroong pambabae at panlalaki. Hindi tulad ng sa wikang Filipino na mayroong parang neuter. Kaya pag sinabing siya yun. Hindi mo alam kung babae o lalaki. Pero pagka English o kaya sa Hebrew o kaya sa Arabic, she, alam mo na. Halimbawa sa wikang Arabic halimbawa, kasi Semitic language din, pag sinabing sayara, sasakyan, sa atin walang kasarian yun, di ba? Pero yung sayara, sa wikang Arabic, ay, ano yun? Babae, pambabae po. So kaya pag ginamit mo sa English, pag tinabing nila, binigyan nila ng pangalan yung isang sasakyan, halimbawa, at sabi niya, she, pero ang ginamit, ang tinutukoy nila ay sasakyan. Wala naman yung kasarian. So dahil po yan sa lingwahe na ginamit. So ang kalituhan po ay hindi po ninyo napag-aralan siguro na sa original na wikang Hebrew, ang nagsasalita dito ay personification ng isang babae dahil ang hekma o wisdom ay feminine yung kanyang gender. Yun po ang sagot dyan kapatid. Sige kapatid, lahat naman ng kasagutan natin dito ay nire-respect naman natin. Okay. Agree to disagree po. Ano po? Save muna natin yung i-save muna natin bago tayo magpatuloy kasi yung nakaraan kasi konklusyon na po tayo. Konklusyon na, huling bahagi na po. Ako po ay may 7 minutes, ikaw may 7 minutes. Ano po?
Conclusion. Conclusion po. Conclusion na ba? Rebuttal pa po pala. Rebuttal pa. May rebuttal pa tayo. 10 minutes. Tapos pagkatapos nun ay conclusion na. Kasi katatapos lang. Sige. Katatapos lang natin mag-cross-exam. So, mauna po ako sa rebuttal. Unahin ko na po itong sinabi ninyo sa inyong sa inyong presentation na si Jesucristo ay mayroon ng pre-existence. Halimbawa, John 17:3, sa John 17:5 at sa Colossians at kung saan-saan pa. Pero ang problema dito, kapatid, hindi mo kinonik kung ito ba ay tumutukoy doon sa paksa natin sa Proverbs 8. Yung po ang hinihintay ko, na itong mga sitas na ito na ginamit mo na si Jesucristo ay may pre-existence, hindi po yun ang paksa. Dapat ikinonik mo siya na itong pre-existence na ito po yung tinutukoy sa Proverbs 8. Wala pong connection. Kaya nagkaroon po ng gap yung argumento po ninyo dito, kapatid. So, ang dito naman sa 1 Corinto 24 na sinabi mo na si Jesus ay karunungan ng Diyos, in-expect ko na po ito, pinag-aralan ko po ito. Hindi po Proverbs 8 ang sinasabi ni Pablo dito, kundi nasa Jeremiah 9:24 na sinabi niya, but let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, I am the Lord who exercises kindness, blah blah blah. Yun po ang tinutukoy ni Pablo doon. Nasa verse 31 po, almost word for word po kinuha niya dito sa Jeremiah. Hindi po yun para tungkol sa Proverbs. Tingnan po ninyo sa inyong Biblia, dahil si Pablo mismo nagpapatunay na yung sinabi niya na si Jesucristo ay karunungan ng Diyos. Karunungan po yun na ibig sabihin title niya. Hindi po siya yung karunungan mismo. Halimbawa, sinabi ni Pablo na sabi si Jesus ay may pre-existence. Sinabi niya sa Ephesians, halimbawa, okay, unahin ko na lang yung sa dito sa Ephesians. Sabi niya, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Sino daw ang pinili niya? Tayo. Before the foundation of the world. Ephesians 1 verse 4. So, nag-pre-exist na rin tayo bago pa tayo napunta dito sa mundo. Bago pa ginawa yung mundo. That we should be holy, blameless for Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. So, yung pre-existing ni Jesus Christ, ay wala po tayong problema doon kasi nag-exist na po tayo. Ayon mismo kay Pablo. Pero sinabi pa ni Pablo na si Jesucristo ay siya po ay tawag sa kanya, siya ay bato, rock. Sabi ni Pablo. At sabi naman ng sa Juan na si Jesucristo ay isa siyang si Jesucristo ay isa siyang bato, sabi sa Juan. So, ibig sabihin po ito, si Jesucristo ay literal na bato. Hindi po. Ito po ay title ni Jesucristo, ibig sabihin. At saka sa Juan, sinabi ako ang daan. Ano ba ito si Jesucristo? Daan na kalsada o dinadaan? Hindi po. Ano po ito? Title niya. Siya po yung daan ng, ayon sa pangaral ni Pablo, siya po yung daan para sa kaligtasan. So ito po, hindi po niya sinabi na itong si Jesucristo ay siya po yung wisdom na tinutukoy sa Proverbs 8 na siyang paksa ng ating talakayan ngayon. So, ang malinaw po ay base sa presentation ko kanina at sana mapasinungalingan mo na ang Proverbs ay hindi po ito messianic writing, kundi poetic writing po ito. At ito po ay napapaloob
sa bahagi ng Ketuvim, hindi po sa Nevi'im. Kaya hindi po tao ang tinutukoy dito, at ang nagsasalita po dito ay hindi tao, kundi personification, tayutay ng pagsasatao ng isang babae. Kaya dapat, sabi mo, ang Biblia ang basihan natin, ang Biblia po na ito, Biblia ng mga Hudyo, ayon sa iyo, at tinanggap mo naman, kaya intindihin po natin kung paano ito tinanggap at inintindi ng mga Hudyo ayon sa mga teksto at saka konteksto po nito. So, kailangan mo rin mapatunayan na sa wikang Hebrew, sa Biblia, ang kasariang pambabae ay pwede sa lalaki o kaya sa walang kasarian. Kasi pag sinabing babae, talagang pambabae po yan. Kasi pagka sinabi natin God, halimbawa yung Diyos, siya. Pero sa English, God, ang ginagamit natin na pronoun is panlalaki, he. He is the creator. Although wala siyang kasarian. Kasi yung masculine pronoun, masculine gender, kasama niya yung babae. Pero pag sinabing she, hindi kasali ang lalaki doon. At hindi kasali yung walang kasarian. Kaya hindi po ito pwedeng mapatungkol kay Jesucristo o ninumang personalidad. At hindi mo rin, sana mapatunayan mo rin na ang nagsasalita dito ay tunay na tao. Pero inamin mo naman kanina na hindi talaga tao nagsasalita dito. At ito po ay nagsasabi na siya ay nilalang ako. Siya ay created ng Diyos. At sa ayon sa inyong paniniwala, si Jesus naman ay hindi created ng Diyos, kundi bigatin. Bigatin, ibig sabihin, pinanganak. Magkaiba po yung nilikha at saka yung pinanganak. Ano po? So, kukontra po kayo sa maging paniniwala ninyo pag sinabi mong si Jesucristo ay nilikha. Hindi po nilikha si Jesucristo ayon sa inyong paniniwala. So, yun po ang rebuttal ko. Ang 10 minutes pa pala, may 4 minutes pa pala. Wala po kahit saan na history sa loob ng 1,000 taon na meron mang isa lamang sa mga propeta, mga Hudyo na nagsasabi na ang itong Proverbs ay patungkol sa isang personalidad. Hindi po. Maging tao man o Diyos, wala po. Ito po ay poetic. Kaya nga Nevi'im. Sa Nevi'im, mga writings, itong Proverbs, ang tawag dito ay ano ba yung sinabi ko kanina na Lady Wisdom. Okay, wisdom literature. Hindi po ito tunay o real na personalidad ang nagsasabi dito, kundi ginagawan lamang ng personalidad dahil mayroon tayong tinatawag na tayutay o kaya figures of speech sa mga lingway. Kahit nga sa Pilipino, mayroon tayong mga ganun tinatawag na tayutay o kaya figures of speech. At ang figures of speech na tinatawag dito ay pagsasatao, sa English ay tinatawag itong personification. So sinabi ng nagsasalita dito na siya ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin hindi po ito si Jesucristo dahil ayon sa inyo, hindi naman nilikha si Jesucristo at saka si Jesucristo naman ay hindi pwede gamitan ng pronoun na pambabae dahil ayon sa iyo, nung pinanganak siya, lalaki. Nung hindi pa siya pinanganak, wala siyang kasarian. So hindi pwedeng gamitan ng she. Pwede siya gamitan ng he. Pero she, hindi pwede. Kasi pambabae lang po yun. So, yun po ang aking rebuttal. Yun po nga, hindi po ninyo na pasinungalingan yung presentation ko. At saka, yung sinabi tungkol doon sa pre-existence ni Jesus Christ, hindi po ninyo na i-connect. Na ito po ay tumutukoy doon sa Proverbs 8. Wala po kayong binanggit. Nagsabi lang po kayo na mayroon siyang pre-existence. Which is wala tayong problema dahil ayon kay Pablo mismo, tayo ay nag-exist na rin before pa ang sanlibutan. Ephesians 1:4 at si Jeremiah, sabi ng Panginoon, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations. Sa mababasa yan, Jeremiah 1:5. So paano naging propeta si Jeremiah na hindi pa siya pinanganak? Paano siya naging propeta doon sa mga tao? Yun po ay sa
pre-existence ni Jeremiah sa foreknowledge ng Panginoon, sa foreknowledge ng God. Hindi po yun actual existence po dito sa mundo. Ganun po. So, yung pre-existence na sinasabi mo ay hindi po yun reputation doon sa mga sinabi ko na base sa grammar at saka sa context ng Proverbs, hindi po pwede si Jesucristo doon dahil ito po ay hindi naman tunay na tao ang salita dito kundi personification lamang, tayutay ng pagsasatao. Pangalawa, ito po ay pambabae, hindi pwede kay Jesucristo dahil si Jesucristo lalaki at nung hindi pa siya pinanganak, sabi mo, siya ay walang kasarian, so hindi din pwedeng pambabae ang gagamitin sa kanya, hindi ka pwede talaga ito kay Jesucristo. So hanggang doon na lang po ang aking rebuttal. Maraming salamat po at kayo po ay may 10 minutes din. 10 minutes kapatid. Go. Salamat. At ito po ang aking rebuttal. Ayon po sa mga salaysay na aming napag-usapan ay naniniwala naman po ang ating kapatid na si Jack Ucalam na itong karunungan ay title ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala din siya na ang bato ay title din ng Panginoong Jesucristo at ito ang daan ng kaligtasan ay title din ng Panginoong Jesucristo. Kaya doon sa sinasabi niyang hindi ko na-connect ang aking presentation sa kawikaan na aming paksa, kahit na po wala akong sinabi na hindi ko na-connect o sinabi niyang hindi ko na-connect, ay maliwanag po na ito po ay koneksyon dahil ito nga po ay karunungan. Ang nagsasalaysay po dito sa pinagsimulan ng aming paksa sa kawikaan sa talatang 11 ay nagsabi po ang nakasaksi at nagsasalaysay na akong karunungan. Meron po siyang personality pero hindi po natin pinatutunayan na ito ay tao sa kanyang likas na kalagayan. At hindi rin po tayo naniniwala na ito ay babae sapagkat wala pong gender at wala pong kasarian ang mga nilalang at mga nilikha ng Diyos, ipinanganak ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan at ang mga tao. Kaya hindi po tayo naniniwala sa puntong yon na iyon po ay babae, na iyon po ay tao, at hindi rin po tayo naniniwala na iyon ay isa ring kwento o poetic writing. Dahil kung poetic writing yun, lalabas po na ang salaysay na yun ay walang kwenta. Pero umaamin po ang ating kapatid na ang kasulatan ng kawikaan ay bahagi po ng tinatawag na Tanakh na kasulatan ng mga Hudyo. Yan po ang aking isa sa mga rebuttal. Kaya napakaliwanag po sa ating presentation, sa ating pagsasalarawan na ang sabi ko ay patutunayan ko sa pamamagitan ng mga pagsasalarawan at description na ang nagsasalaysay sa kawikaan na nandoon siya ng likhain ng lahat ng mga bagay, nandoon siya ng likhain ng langit at ng lupa, ay koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo lang po ang dinideclare at pinatutunayan sa mga talata ng mga banal na kasulatan Biblia na nauna sa lahat ng mga nilikha. Yan po ang mga presentation kong kanina ng mga binanggit kong mga talata sa lahat po ng mga Bible reader, sa lahat po ng mga Islam faith defenders na nagbabasa naman po ng Biblia, sa lahat ng mga Kristiyano na mga nagtuturo din tungkol sa pananampalataya na ang gamit ay Biblia. Alam po natin lahat yan. Hindi po natin maikukubli na ang isang nagdudumilat na katotohanan na ang Kristo ay nauna pa sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Wala po pwedeng tumutol dyan dahil ang Panginoong sa Kristo mismo ang nagpapatunay na siya po ay nagtamo na ng kaluwalhatian sa Ama bago palikhain ang sanlibutan. Kaya napakaliwanag po
Wala pong ibang nilalang, wala pong ibang nabubuhay bago palikhain ang sanlibutan, at wala pong isang personalidad na nagpapatotoo na nandoon na siya bago palikhain ang sanlibutan, kundi ang Panginoong Kristo lamang. Kaya napakatibay po na naitindig po natin ang ating paniniwala, pananampalataya, ayon po sa katwiran ng Biblia, sa lahat po ng mga referensya natin na nakasulat po sa mga talata ng Biblia, na iyan po ay ukol at patungkol sa ating Panginoong Kristo. Na siya po ang nakasaksi, siya po ang nakarinig, siya po ang nakakita sa lahat ng mga nilikha ng Diyos Ama o ng Allah, sa paniniwala ng ating mga kababayan at kapatid na Islam. Kaya dyan po sa aking rebuttal, yan lang po ang aking masasabi. At siguro napakarami pa po tayong dapat pag-usapan at linawin ukol po sa pananampalatayang ito. Ang sabi ko nga po, ako po ay magmumuslim dahil ang pagmumuslim po ay hindi po masamang salita. Na ang ibig sabihin, magpapasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos Ama o ng Allah na lumikha sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Dahil ang Panginoong Kristo po ang binigyan ng Diyos Ama o ng Allah ng karapatan, ng kapamahalaan sa langit at saka sa ibabaw ng lupa. Nababasa po natin yan sa aklat po ng Mateo 28:18 hanggang 20. Yan lang po ang aking rebuttal. At bahala na po yung mga... Meron pa po kayong 4 minutes. Meron pang 4 minutes. 4 minutes pa. Oo, dagdag pa. Malinaw na po yan sa mga lahat ng mga Bible reader at sa lahat ng mga nagtuturo ng pananampalataya. Na ang sabi ko nga, na tayong mga mananampalataya sa Diyos, maging Kristiyano man o Muslim, ay hindi tayo dapat na mag-away-away. Kundi dapat mag-usap-usap lang tayo dahil ayon po sa mga kasaysayan ng mga banal na kasulatan, ang Kristiyano po at Muslim ay isa lamang ang pinanggalingan. At tayo po ay magkakapatid. Dahil wala po tayong isang tagapaglikha, ang sabi na Apostol Pablo sa unang Korinto 8:5-6, may isang Diyos lamang tayo, ang Ama o ang Allah na pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay. At isa lamang Panginoon si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga po ako ay naniniwala po kami na naninindigan po kami at ipinaglalaban po namin na ang Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sapagkat ayon po sa mga talata ng Biblia, alinman sa lahat ng mga ginawa ng Diyos Ama o ng Allah ay hindi ginawa kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay na nakikita sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Maraming salamat po at yan po na lang po tatapusin ang aking rebuttal. Conclusion na po ito, 7 minutes, i-reset ko lang yung oras. Sige po. Dali ha. Reset ko lang ng 7 minutes kasi naka-time sa naka-time sa 10 minutes. Adjust ko muna. 7 minutes, sandali. Sige. Okay, bismillah. At ngayon po ay nasa huling bahagi na po tayo ng talakayang ito. Ako po yung unang magbibigay ng konklusyon dahil ako po yung nauna nag-present for 7 minutes po. So, umpisahan po natin. Mga kapatid at kay kaibigan Brad Mings Edgar, ako po ay nagpapasalamat sa kanya pa rin dahil wala pong pinagbago ang kanyang pag-uugali
siya po ay talagang nagpapakita ng tunay na pag-uugali ng isang mabuting mananampalataya sa Panginoong Diyos. Ano po? Nasasabi po natin ito dahil noon po ay nakikipagtalakayan din po ako sa mga kapatid natin na mga Kristiyano, ngunit ang napapansin ko po at pagka medyo alanganin na sa argumento ay nambabastos na. So maganda po ang kanyang pinapakitang pag-uugali na kahit na hindi kami magkasundo sa interpretasyon sa Biblia ay wala pong personalan po ito. So maraming salamat din sa mga manonood nito. Marami pong nag-aabang dahil naintriga po sila sa hamon ni kapatid na magmumuslim siya. Kung sakaling mapatunayan dito sa Proverbs 8 na hindi nga si Jesucristo itong tinutukoy dito. Pero sa kasamaang palad, nagbago po yung kanyang definition ng pagmumuslim dahil wala po daw masama na maging Muslim dahil ang ibig niya naman sabihin pala ay pagsuko sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa makatwid, hindi po pagmumuslim yung sinasabi niya na technical na definition ng Muslim kundi yung linguistic definition. Kasi bakit po kayo magmumuslim kung Muslim naman pala kayo in the first place? Ano po? So naging ano po 'yon, naging katawa-tawa po yung challenge na magmumuslim ka dahil paano ka magmumuslim kung sa paniniwala mo ay ikaw na isa ka naman palang Muslim na dati. Ano po? So ngayon, ibalik lang po natin ng konti. Sa aking presentation po ay pinatutunayan ko sa aklat ng Proverbs o Kawikaan na ito po ay hindi tao. Ayon po mismo sa aklat ng Kawikaan simula Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3 na ayon sa wikang Hebrew at sa wikang English, ito po ay babae. Figurative speech po ito. Ang tinutukoy po dito ay babae, hindi po lalaki. Hindi po ito napasinungalingan ni kapatid. Sabi niya sa Tagalog naman, sa wikang Filipino ay wala namang kasiran yung ang problema dahil hindi naman ang translation sa wikang Filipino ang pagbabasyan kundi yung original na wika kung saan itong aklat ng Proverbs ay isinulat. Isa din ito sa naging topic ng mga Muslim noon nung i-translate yung Quran, bigyan ng translation. Sabi nila baka magkaiba yung pagkaintindi nila dahil sa Arabic magkaiba dun sa English. Kaya nga karamihan ng Quran ngayon mayroong Arabic, mayroong English kasi kung may kalituhan dun sa English o ano pa man na lingwahe, babalik lang dun sa Arabic kasi yun ang original eh. So kasi nagkakaroon ng problema. So ito rin ang naging problema ni kapatid dahil hindi niya napansin na babae pala itong nagsasalita dito sa Proverbs 8 kasi sa wikang Pilipino hindi mo makikita na babae dahil ang gamit imbis na she ay siya. Tama naman, kaya lang nawala yung gender. At hindi rin niya napasinungalingan na sinabi ko na ang nagsalita dito ay hindi tunay na personalidad kundi tayo-tayo lamang ito, figures of speech na kung saan ginawang personified yung wisdom. Hindi po ito tunay na personalidad ang nagsasalita dito. Ano po? Base po yan, hindi po yan sa aking paniniwala kasi kasabi ni kapatid kanina na ayon po yan sa iyong paniniwala. Hindi po. Base po ito sa teksto. Base po sa teksto at lingwahe ng Biblia ng mga Hudyo na siya namang tinatanggap ni kapatid. Sa huli, sabi niya, hindi siya naniniwala na ang Proverbs o Kawikaan ay poetic book. Ako po ay nalulungkot dahil baka po usigin siya ng mga kapwa Kristiyano dahil kahit saan po kayo magtanong, ang Proverbs po ay isang poetic book at hindi lang po ito. Dito sa Ketuvim, 5 po yung identified na poetic books dito. Ang una ay ang Book of Job, tapos yung Psalms of Solomon, tapos Proverbs, tapos yung Salmo, at saka yung Ecclesiastics. Ito po ay
ano po ito? Mga poetic books. Kasama po dito yung Proverbs. Kaya hindi po ito ano po prophetic o kaya messianic, hindi po. Poetic book ito kabilang sa mga tinatawag na Book of Wisdom. Kaya nga sa umpisa pa lang Lady Wisdom, Isa Hekma. Kaya malungkot po na hindi po naalaman ni kapatid na itong Proverbs pala o kawikaan ay isang poetic book. Kaya hindi mo pwedeng gawing propesya na para sa isang tao o kaya patungkol sa isang personalidad ang isang poetic book dahil hindi nga dito nagsasalita ay hindi tunay na personalidad kundi tayutay po lamang. Ito po ay personification ng isang bagay o tulad ng wisdom na siya namang mini-personified na babae dahil ang gender po ng salitang wisdom o hekma sa wikang Hebreo na kung saan ang itong Proverbs na ito ay nakasulat sa original ay pambabae po, feminine po yung gender. At hindi po ito pwede na i-apply sa isang lalaki o sa walang kasarian dahil ang feminine gender po, ang pambabae ay exclusive lamang ito. Kahit saan ka mag-aral na lingwahe, exclusive lang po lamang ang feminine gender sa babae. Ang masculine gender, pwede po siya sasaklaw sa pambabae. Halimbawa, sasabihin mo na mayroong mga there were policemen, okay. Policemen, ibig sabihin, panglalaki, pero maaaring mayroong babae doon. Pero pag sinabi mo, the police women came, ibig sabihin, walang lalaki doon. Kasi mali po yung grammar mo, pag sinabi mo, pambabae yung feminine, yung feminine yung gender, tapos hahaluan mo ng panlalaki, o kaya mga lalaki. So ito po ay sana mapag-aralan ni kapatid na itong Proverbs ay kasama po ito sa mga Book of Wisdom, poetic books ng Biblia. Kasama nito ang Job, kasama ang Psalms, kasama ang Ecclesiastes, at sa Songs of Solomon. 5 po yung pinaka-identified dito. Pag nagsasalita po sila dito, halimbawa dun sa Songs of Solomon, yung mga sinasalarawan doon, parang hindi mo makuha na hindi normal na pagsasalaysay. Kasi nga poetic, patula itong mga pagsasabi dito. So ganun po, maraming salamat kay kapatid at yun ang tagubilin ko sa kanya na anytime na gusto niya pang makipag-dialogue sa akin at sino pa man na mga ngaral na Kristiyano ay mag-contact lang po dahil kapag alam ko po yung topic ay welcome po. Pag hindi ko naman alam, di mag-aanap ako ng mas nakakaalam sa akin patungkol sa Biblia. So yun na lang po, maraming salamat. Dumako na po ako sa aking konklusyon sa aming paksang pinag-usapan ni kapatid Jack Ufalam ng Islam Faith Defender. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga ustads sa social media, sa lahat po ng mga Muslims brother, sa lahat po ng mga kapatid ko kay Kristo, sa hanay po ng Kristiyano ay isipin po natin ang isa sa mga ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:33 na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya naman sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Yan naman po ang paniniwala din ng ating mga kapatid na Muslim na sinusulong po nila ang aral ng kapayapaan o Islam. Kaya natutuwa po ako na makipagdialogo sa kanila dahil nakikita ko po ang kanilang makatao na pagtrato sa atin, sa kahit kanino mang tao na kanilang kausap, ay pinapakita po nila ang kanilang makadiyos at makataong pamamaraan ng pakikipag-usap. Kaya sa puntong ito, ang aking conclusion ay nais ko pong ipapatid sa inyo ang aking presentation na ang bungad ko ay patutunayan ko na ang nakasulat sa Kawikaan chapter 8 ay tumutukoy sa ating Panginoong sa Kristo sa pamamagitan po ng description
at mga pagsasalarawan. Ngayon, pansinin po natin dito sa konklusyon ng ating kapatid na umamin naman siya na ang aklat ng kawikaan ay isang figurative. So umayon po siya doon sa aking presentation na patutunayan ko na yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng description. So yung salitang description at figurative ay magkapareho po yan na ang ibig sabihin ay pagsasalarawan ng kung sino ang nabanggit sa naturang paksa at nagsasalaysay. Kaya lang, ako'y nalulungkot dahil naniniwala din na hindi siya naniniwala na yun ay isang person, being na nagsasalita. Hindi ko po pinipilit dito at pinapaniwalaan na ito ay tao ang nagsasalita dito sa likas na kalagayan. Ngunit ako po ay naniniwala na mayroon pong salitang pinanggalingan na kaya niya nasabi na siya ay naroon na bago palikhain ang sanlibutan. Kaya regardless po ang kasarian, maging babae man ito o maging lalaki, ay regardless po sa akin. Yun po ang aking conclusion dito. Maging politic book man po ito, ay wala po tayong problema doon. Kasi yun po ay nasa uri po ng pagsasalaysay kung anong paraan niya isasalaysay sa mga nagsulat po ng banal na kasulatan, kung sa anong paraan niya isusulat ang mga pahayag na sinalita ng ating Diyos na tagapaglikha. Naniniwala po tayong lahat na ang Diyos na ating tagapaglikha ay nagsalita noong unang panahon sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Nakasulat po yan sa unang aklat ng Hebreo 1, Kapitulo 1. Sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga po doon po natupad na nahayag ang kanyang anak na si Jesucristo na dati pong nag-exist na ayon po sa mga talata ng Biblia bilang berbo. Yun po ang aking conclusion. At marami po tayong mga pinatutuhanan na ang Panginoong Kristo ay nauna pa sa lahat ng mga bagay. Kaya po, connection po siya doon sa aming paksa na ang Panginoong Kristo po ang nakasaksi, ang Panginoong Kristo po ang nakakita, ang Panginoong Kristo ang nakarinig sa lahat ng mga nilikha bago pa ang sanlibutan, bago pa likhain ng langit, bago pa ang mga burol, bago pa ang mga sagana ng tubig, bago pa itatag ng Diyos Ama o ng Ala ang mga patibayan ng lupa at ng langit. Ng kanyang itataghan langit ay nandoon po ang ating Panginoong Kristo ayon po sa salaysay sa nasabing aklat ng kawikaan. Hindi po natin pinag-uusapan kung ano ang nagsalaysay dyan, kung siya ba ay tunay na tao, kung siya ba ay lalaki o babae. Ang pinag-uusapan po at pinupunto po natin ay mayroon pong nagsalaysay at nakasaksi sa mga pangyayaring naganap ng likhain ng Diyos Ama o Ala ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. Yun po ang aking konklusyon at muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga kausap sa social media, na mga Kristiyano, na mga Muslim, sa lahat po ng mga hindi Kristiyano at mga Muslim ay pinapasalamatan ko po kayo at ako po ay nagpapasalamat sa criticism ng mga reels ko sa social media. Pinapasalamatan ko po kayong lahat sa inyong mga komento. Granted po sa akin at ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga share ninyo ng mga kaalaman na hindi ko kaalam. At ganun din po ako rin po ay nagbabahagi ng mga kaalaman na kung sa alam nyo ay na totoo naman ay paniwalaan nyo, pero kung sa pagkakala ninyo ay hindi totoo ay
i-skip nyo na lang po. Yun po ang aking pakiusap sa inyo. At dito po, isang pagsasalarawan uli na aming pag-uusap na bilang tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Ang Muslim po at ang mga Kristiyano ay magkakapatid sapagkat isa lang po ang ating tagapaglikha, ang Diyos Ama o ang ala na pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay nilikha niya tayo at ginawa niya ang tao at ang lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay po sa pamamagitan ng kapangyarihan at kapamahalaan na ipinagkaloob po ng Diyos Ama o ng ala sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang aking paniniwala at paninindigan sa aking pagkatao. At sa buong buhay ko, yan po ang aking itataguyod. Marami pong salamat. At muli, sumayin niyo nawa ang kapayapaan. Ako po ang inyong Brother Ming Siga. Maraming salamat po, kapatid. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Okay.